Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kababayan ho natin sa abroad na patuloy po na nakasabay tumututok po dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din ho natin ang ating mga bago mga subscribers. Away lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroon tinatalakay na mahalagang mga usapin ho dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po wag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod Epipanyo Labrador. At syempre bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin, binabati muna po natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong sinabi ho ni Senator Amy Marcos na hindi daw di umano nakakapagtaka o hindi daw nakakagulat na ito si Speaker Romualdez ay nasa link ng Chacha Signature Campaign na kung saan ang usapin ito ay tungkol ho ito sa People's Initiative. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw pong ito. Ayon ho kay Senator Amy Marcos na hindi daw nakakagulat na ang patuloy na People's Initiative Charter Change ay konektado sa kanyang pinsan na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At ayon pa nga ho sa kanya, konektado si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang mga tauhan sa signature campaign. Doon po sa mga kababayan nating nakapanood ho ng isang interview dito po kay Amy Marcos. Kung maalala nyo po mga minamahal kong mga kababayan, sinabi ni Amy Marcos na habang wala pang pahayag mula kay Romualdez na nagsasaad ng kanyang pagkakasangkot sa People's Initiative, ang mga pangalan ho at mobile number ay konektado daw di umano sa kanyang mga tauhan. Dagdag pa ho sa kanyang mga sinabi, ang problema daw lahat ng staff maging yung mga pangalan na nagte-text sa mga kababayan natin, tapos yung mga numbers ay mga staff ng speakers o ng speaker. So hindi mo masisisi yung ating mga kababayan kung siya yung tinutumbok. Ayon ho ito kay Senador Amy Marcos. Dagdag pa ho ni Senator Amy Marcos, kung matatandaan daw natin mga minamahal kong mga kababayan, ayon ho ito kay kay Amy Marcos. Sinabi daw ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez noong nakaraang taon na ang 2024 daw di umano ang tamang panahon para itulak ang charter change. At ayon pa nga po daw dito kay Romualdez, masigasig siyang maglulunsad ng referendum sa mga tao upang matukoy kung paano dapat bumoto ang Kongreso sa mga panukalang nag-aamyenda sa konstitusyon. Kaya nga ho, para ho sa mga kababayan nating hindi po nakakaalam, dahil ho sa kaganapang ito, nanawagan ho agad ng investigasyon itong si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabahala ho talaga si Franz Castro dahil nga sa issue o sa balibalitang ito na habang laganap po yung kampanya ng pirma, namimigay daw ng regalo ang ating gobyerno sa ating mga kababayan na para bagang lumalabas isang suhol. Pero hindi pa po ito kumpirmado mga minamahal kong mga kababayan. Kaya tulad nga ho ng sinabi ko, dahil sa issue na ito, agad hong naghain ng resolusyon itong si Amy Marcos na kung saan ho, humihingi siya ng isang pagsusuri sa Senado sa bisa po ng Republic Act 6735 na kung saan po ang batas na ito ay naglalaan para sa isang sistema ng inisyatiba at referendum sa gitna po ng naiulat na pagsisikap na mangalap po ng mga lagda upang itulak ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Talagang naalarma ho itong si Franz Castro maging itong si Amy Marcos, lalo na't nabalitaan ho nila na sinisikap daw di umano ng mga tauhan ni Romualdez na bumili ng mga perma na papabor po sa kampanyang ito
mula po 100 pesos hanggang sa 1,000 pesos. Kasama na po ang mga panukala para sa mga pondo ng social protection kapalit ng mga perma. Kaya nga po dahil sa isyong ito, ipinahiwatig po ni Amy Marcos na maaaring may ilang tao daw na sinasamantala ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayon pa nga ho kay Amy Marcos, nauna na daw di umanong sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na ang pag-amyenda sa 1987 Constitution ay dapat tumuon daw di umano sa pag-akit ng mas maraming mamumuhunan sa bansang ito, hindi sa ano pa mang interes. Dagdag pa ho ni Amy Marcos, mukhang surprise gift daw ito para sa SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi pa ngo niya, di surprise, talagang lahat tayo na supresa sa PI. Ibig sabihin po ng PI, People's Initiative. PI na yan, sabi niya. Nakaka-nervous daw. Talagang para sa kanila, nininervous sila. Ewan ko lang kung ano ang nasa isip ni Marcos nung sinasabi niya yung sinasabi niyang talagang nakaka-nervous. Ayun nga ho, kasunod ho ng kanyang mga sinabi, dagdag ho nito ni Amy Marcos, sabi ho niya, ewan ko lang kung alam ng kapatid ko kung yung nangyayaring ito, pero dapat alam niya. Kasi bilang Pangulo, dapat alam niya. Tama nga naman. Sabi nga, baka mamaya nababaitan talaga sila sa kapatid ko. Ayon ho dito kay Marcos, kay Amy Marcos. Nabanggit pa niya dito, yung kanya daw kapatid, pag nagalit daw yung mabait, abay, delikado daw. Naniniwala naman ako doon. Pero ang hindi lang maganda doon, yung sinabi niyang mataray din daw ang ating Pangulo. Ano yung bakla? Talaga tong si Amy Marcos, di ba? Dapat ano bang anuhan ng mataray? Suplado. Sabi niya kasi doon sa kanyang interview, mataray din daw. Ginawa niyang bakla yung ating Pangulo. Ano ba naman yan? Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, yan po ay hindi pa po kumpirmado. At saka ang nakakaduda ho dito, ano ho nalaman ni Amy Marcos na mga tauhan ni Romualdez may pakana nito? Sabi nga ho niya, mga tauhan ng tauhan ni Romualdez. Pwede namang sabihin mga tauhan kami ni Romualdez Di po ba? Kasi sabi niya, mga tauhan daw ng tauhan ni Romualdez. Kahit ako, pwede akong mag-message Sabihin ko, mga tauhan ho kami ni Romualdez. Tapos magsasabi kami ng kung ano-ano para ho kayo ay pumirma. Meron po kaming ibibigay sa inyo na ganitong halaga, etc. etc. Sa tingin ko po, mga minamahal kong mga kababayan, parang may maliho dito. Di po ba? Parang may maliho talaga na kung saan may nagmamanipula na naman ito. Meron namang inutusan dito, malamang kahit hindi nyo na po sabihin sa akin. Meron na naman pong isang unggoy dyan. Na naggagamit ng gumagamit ng mga tao para humasira itong si Romualdez at maging ang ating Pangulo. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, wala pong ibang habol ang ating Pangulo dito sa ating bansa. Hindi niya habol na maging Pangulo habang buhay para mangurakot katulad ni Digongyo. Hindi niya habol na maging presidente habang buhay para pahirapan tayo. Hindi niya habol na maging Pangulo habang buhay para ho pumatay ng sangkatutak na tao. Hindi po niya habol na maging Pangulo habang buhay para papasukan yung 100 milyong mga libo-libong mga drug lords ng mga Chino dito sa ating bansa. At lalong hindi niya plano magtumagal sa kanyang posisyon para lamang papasukin ho yung mga pogo. Kaya po ito nangyayari, kung ano man yung mga pangyayaring ito, kung ano man ang nasa isipan ng ating mga kalaban, isa lang po masasabi ko, huwag po kayo magpapaniwala. Alam niyo naman po, sa lahat po ng mabuting adhikain ng ating Pangulo, meron po talaga diyang, alam niyo naman, may mabait ho dyan. Meron niya, patay tahimik lang yung demonyong yan. Sino ang tao ang mukhang demonyo yung mata? Di ba si Rodrigo Roa Duterte?
Sinong tao na mukhang demonyo yung ilong? Di ba siya din? Sinong tao yung itsura talaga mukhang halimaw? Di ba siya din? Kaya wala na pong ibang pwedeng gumawa niyan, kundi itong mag-ama lamang. Ha? Malamang mga tauhan na naman po yan ni Digongyo. Na naghahasig na naman po ng lagim. Isang gabi ng lagim. Kumalat na naman po ang mga tauhan ng demonyo. Kaya kailangan ho dito si Mang Hosen. Mang Hosen. Ako si Mang Hosen. Ang superhero na pwedeng arkilahin. Diba? Mga minamahal kong mga kababayan, huwag po kayo magpapaniwala. Ano na naman po yan? Mga issue na naman po yan para humasira ang ating administrasyon, para humasira si Romualdez. Siyempre, Romualdez, pinsan ng ating Pangulo, alam niyo na natin kung anong purpose niyan. Di po ba? Kaya sa ating mga kababayan, manatili lang ho tayong umaasa, manatili po tayo sa presensya ng ating unang-una ng ating Diyos, siyempre sa presensya ho ng ating Pangulo. Di po ba? Alam niyo po, kaya po gusto ng ating Pangulo, kung totoo man na siya ay mag-i-extend, para ho tayong lahat ay maging masaya. Para po tayong lahat ay maging maligaya. Para po tayo ay dumako sa isang maunlad na bansa. Para po tayong lahat ay hindi na po nangangamba tuwing gabi. Di katulad ng panahon ni Digongyo, parang laging may aswang. Parang laging may mga zombies sa labas. Dito to po, para yung panahon ni Digongyo, parang nasa ano talaga tayo, nasa Rintobusan. Rintobusan tuloy. Yung Rintobusan, para pag nangangamba ka, baka biglang nandiyan yung ano, bigla ako nalang sasakmalin talaga naman, no? Ngayon ho, nasa ano na ho tayo? Nasa totoong bansa na ho tayo ng Pilipinas. Noong panahon ho kasi na yun, dinala ho tayo ni Digongyo doon po sa panahon ng horror. Opo, kaya masaya na ho ating mga kababayan. Wala na hong katulad noon na, di ba? Mga puliso ngayon, hindi na ho zombies. Mga born again na ho yung mga yan. Yung iba nagsisimba na nga daw eh. Pinagsisisihan na yung mga nagawa nila. Parang bawal na gamot lang. Pangarap ko'y di maabot dahil si Digongyo ay butbut. Ay, alam niyo yung butbut, sinungaling. Di alam ng mga kababayan na yung butbut. Tayo lang nakakaalam nun. Ay. Doon sa mga kababayan natin huwag po kayo magpapaniwala. At saka doon nga pala kay Amy, kung natawagin suplada yung kuya, yung kapatid mo. Hindi naman yung babae, ginawa mo tuloy sabi mo, mataray. Hindi naman mataray yan. Sabihin mo lang, marunong ding maldito din yan. Doon sa mga maldito. Mabait yan sa mga mabait. Pero alam nyo, may punto yung sinabi niya na huwag nyo abusuhin yung tahimik, yung mabait, delikado yan. Totoo yun. Yung mga katulad ni Bongbong, maniwala ho kayo. Yan si Digongyo, sa taas ng pasyensya ni Bongbong, pag napuno yan, nako, magiging Xerox yan si Digongyo. Magmumukhang papilya na si Xerox. Kaya nga habang mataas, buti nga mataas yung pasyensya ng ating Pangulo, no? Yun ang gustong-gusto ko sa Pangulo natin. Hindi siya madahas. Hindi katulad ng isang Pangulo natin dati na si Rodrigo Roa Duterte na parang pinanganak bilang Judas. Diba? Pinanganak bilang kriminal. Yung utak talaga, kriminal. Parang kalalaya lang sa mental. Ewan ko ba bakit tumatagal pa yung mga buhay na katulad ng ganyan na para bang ay nako, ang hirap na lang magsalita. Kaya mga kababayan, bago tayo magtapos dito tulad ng sinabi ko, huwag po kayo magpapaniwala kahit kanino dyan. Yung mga yan ho, yung mga sinasabing tauhan ni Romualdez, alam sasabi sila, tauhan sila ni Romualdez. Loko-loko. Sino balbahuto, gano'n. Di ba? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Uli po, tulad ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.